Iwan. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Kapag pagkain ang pinag-uusapan, number 1 si Juan dyan. Kung mayroong bida sa bawat tandaan ni Juan, hindi mawawala ang lechon. At hindi lang basta lechon baboy ang ating lalantakan ngayong gabi. Lechon na may palamang seafood, susubukang lutuin ni Empoy. Medyo nahihilam siya. Babalawan ko lang sa mata. Ayan. May shampoo ka ba? Mga pambatong merienda sa Norte titikman ng sparkle artist at kapuso comedian na napakaganda, napaka-sexy at kwelang-kwela na si Ashley Rivera. Yay! Ito na siya. Cheers! Ang sarap. Ready ka na ba ma-meet si San Pedro? Dahil ang paresan na ito sa Malabon, dadalhin ka raw sa langit. Kamusta po yung taba? Masarap. Namamanhid na nga po yung 1/4 eh. Hindi ko naman po kayong bunga nga po. Ano kaya itong isda na malasawa sa laki? Para sa episode ngayong gabi, muli natin tikman ang mga pagkaing tumakam, bumusog at nagpamangha sa ating mga gabi. Crispy, crunchy, juicy. Sino ba namang makatatanggi sa lechon? Kaya naman kapag may handaan, dito sa La Loma, Quezon City ang takbuhan. Pero alam niyo ba, may isang lechonero raw rito na may pakulong kakaiba. Kilalanin natin ang ka-wonder nating si Monchi, ang may-ari ng Monchi's Lechon. Higit 3 dekada nang naglalechon si Monchi rito sa La Loma. Parte ito ng ating kultura, ang lechon, ang simbolo ng tagumpay at kasagana at pagmamahal sa pamilya sa kulturang Pilipino. Ang dating simpleng lechon na kanyang itinitinda, nilagyan niya ng palaman. Ang maglilitsyon dito sa La Loma, yung seafood na crab at yung sugpo na yan, yan ang pinakamasarap na paborito nating mga Pilipino, hindi ba? So pumasok sa mind ko na kung itong paboritong seafood nito, ilalagay ko sa lechon. So ibig sabihin, magiging very special lechon ito. Kaya naman ang kakaibang lechon na yan, susubukan nating gawin at tikman. Magandang umaga mga ka-wonder. Nandito po tayo ngayon sa La Loma upang bisitahin ang isa sa pinakamasarap na lechonan dito, ang Monchi's Lechon. Alright, let's proceed ourselves. Magandang umaga po, Tito Monchi. Good morning, Empoy Idol! Yes po, magandang umaga po sa inyo. Magluluto tayo ng seafood lechon. Kung di nyo po na itatanong, this is my first time po na magluluto po ng seafood lechon. Matapos paghalu-haluin ng mga pampalasang gagamitin, ilalagay na natin ito sa loob ng baboy. Pwede na po ba ilagay ito? Pwede na, pwede. Sorry hipon budol. Ilalagay ko mga pinsan mo muna. Isinunod na ngang ilagay ang mga espesyal na palaman, ang sugpo at alimango, kasama ang pampabango na tanglad. Napakasarap nitong lechon na to. Alam niyo po, kung di niyo po na itatanong, paborito ko po kasi ang sugpo. Tsaka itong mga crab. Opo. Siyempre yung lechon, paborito ko yung ano niyan, yung balat. Yung balat. Napakalutong. Napakalutong, sobra. Bakit po sugpo ang naisip nyo at saka alimasag ang ilagay? Bakit hindi po tutube o mga kulisap, mga ganun? Kasi ang mga ninuno natin at mga Pilipino ay paborito ang sugpo at ang crab. Mainit. Kasi ito ang pinakamahal na seafood. Opo. So ito ang pinakamasarap.
Opo, tsaka ang taba, oh. Tignan niyo po, oh. Yeah. Di ba mataba yung ano? At kapag all-in na ang seafood at pampalasa, oras na para manahi ng lechon, ha? Siyempre, hindi pa huhuli si Empoy. Susubukan niya ring tahiin ang baboy. Para kang nagsisintas na sapatos. Eksakto. Di ba? Oh. Tingnan natin kung kaya natin. Anong sinulit po ba yung ginagamit niyo na to? Abaka yan, kasi ang abaka hindi nasusunog sa charcoal, sa mataas na init. Baka pumasok to. Pumasok nga. Pumasok. Mukhang struggle is real ka riyan, Empoy. Medyo, ano siya, mahirap siya. Kasi alam mo, first time ko po kasing tumahi ng ganitong animals. Na ano ako, naawa ako sa kanya eh. Next step, ibababad naman sa toyo ang lechon. Para ka nagpapaligo ng baby nito eh, no? Wait lang, wait lang po, Sir Monchi. Medyo nahihilam siya. Babalawan ko lang sa ano. Ayan. May shampoo ka ba? Kuya Jaime, shampoo. Wala kang shampoo. Sorry. So ngayon, isasalang na po natin sa ulingan ang lechon seafoods. At gaya ng tradisyonal na pagluluto ng lechon, oras na para paikutin ito sa ibabaw ng uling sa loob ng mahigit 1 oras. Yung pagkakataon na pagkaluto na yung lechon, may sign po ba siya? Umaano ba siya para sa nasa jeep? Pumapara ba siya? Alam mo, nalalaman naman namin pagluto ng lechon. Yung siko niya mapula na. Yung siko, mapula. Oo, lalabas ang laman, pupula yan para natusta. Is it left or right? Pareho, both. Makalipas ang 2 oras, luto na ang seafood lechon. Matitikman ko ba yan, Empoy? Alright mga ka-wonder, luto na po ang ating seafood lechon. Ayan. Kumusta naman ang lechon experience mo rito? Ang sarap ng experience ko at ganun palang kahirap, hindi pala madali. Maso, tama po ba? Pero kapag ka naman naluto yung lechon, parang sobrang ano naman, yung fulfillment mo sa sarili mo, makukuha mo talaga. Tatantarin naman natin yan para ibigay na sa mga girls. Susan, dadalhin ko dyan sa'yo. Promise. Pwede po ba natin dito ilagay? Kasi wala po ako nakikita ng supot dito. Tulungan niyo na po. Basta lechon, hindi ko tatanggihan yan, Empoy. May surprise ka sa akin? Surprise! Yes po, siyempre may surprise ako kay Miss Susan. At ito ay ang... Charan! Seafood, ha? Lechon seafoods. Yun. Yes Tinignan mo po. yung pagluluto niyan. Tinignan ko pagluluto, tinuro sa akin ni Sir Monchi. Tikman po natin kung talaga pong masarap yung luto po. Ang siksik ng ano, ha? Yan. Wow. Grabe. Alam niyo po ba, Miss Susan, Oh. yan ang paborito kong breakfast. Pinapalaman ko sa pandesal yan, sa putok. Sarap. Lasa. Maanghang. May taglay na anghang, ha? May tag, no? Ito naman po, pinsan ni Herlin Budol. Tikman natin yung pinsan niya. Ito po, ibukaka lang natin na ganyan. Hindi, para kasi maano. Personally, ako, Miss Susan, first time ko kasi nagluto ng lechon na Naman, seafoods sa loob. Alam mo, bago yan. Kasi di ba, lechon, wala naman laman yung tiyan niya. Wala Maliban doon sa taglad, o kung ano man yung ilalagay. Pero ito, iba na, niluto mo na yung lechon, mayroon pang seafood sa loob. Di ba? Hindi masarap actually. Alalasama talaga yung lechon. Saka may konting anghang. Igat na malasawa sa laki, pwede palang maging yummy dish. Hindi lang daw perfect na paliguan ang ilog na ito sa Indang Cavite. Perfect din daw na paghulihan ng giant igat. Kung ang pangkaraniwang isda umaabot ang haba sa 12 to 20 inches, ibahin daw ninyo ang giant igat na ito. Kahit pagsamasamahin pa raw ang 5 klase ng isda, mas mahaba pa rin ang giant igat. Kaya ang magkaibigang sina Samboy at Ronald, ginawa na ring libangan ang panguhuli ng giant igat o giant mottled eel sa Ingles. Bit-bit ang sariling gawa na pana, sakay ng kanilang motor, babaybayin nila ang patag na daan papuntang ilog kung saan sila nanghuhuli ng igat. At dahil malagubat na ang susunod na daraanan, sina Samboy at Ronald handa na sa lakaran. So yun mga kawander,
Dito ba spot natin, dito ang spot natin na hulihan ng palos? Malalim Mga kawander, dito tayo mga hunting ng ng igat, ng palos. Sa lugar na to, titignan natin kung may malaki ba dito o mapagbibigyan tayo. Bago lumusong sa ilog, kanya-kanyang handa muna ng kagamitan sa panghuli. Ang kanilang goggles, pinapahiran nila ng dahon para sigurado raw na hindi magmumoist at malalagyan ng kemikal ang mata. At para masigurong hindi makokontamina ang ilog, hindi raw sila gumagamit ng anumang kemikal. Kung kaya't pamamaril ng goma ang gamit nila sa pangingisda. Sa mga bato raw madalas sumisiksik ang mga giant igat at gaya ng ahas, makislot din ito at mabilis sumuot sa mga butas. Naku, at mukhang mailap yata ang mga giant igat ngayon dahil makalipas ang halos kalahating oras na pagsisid, wala pa rin silang nahuhuli. Ayon sa marine biologist na si Dr. Joseph Rayos, mailap daw talaga makahuli ng igat tuwing tag-araw. Just like other fishing activities, no, yung mga giant eels natin is na-attract sa light. So once sa gabi, merong lighting galing sa mga bangka, na-attract po sila dyan, so lumalapit sila. So nagkakaroon sila ng congregation dun sa area na lighted po. Kaya itong si Samboy, mas sinisid pa ang kalaliman ng ilog sa pag-asang makahuli ng giant igat. Lakas ng baga ang puhunan ni Samboy sa ganitong trabaho. Ilang minuto pa mukhang masusuklian ang kanyang determinasyon. Namataan niya na may nakasingit na tila ulo ng ahas sa masukal na bato. Kaya walang pag-aalinlangan na itong pinana ni Samboy. At nang lapitan, walang kagulat-gulat, isang ang giant igat. Yan, pagbigyan tayo ngayon. Ito, nakakatiyempo tayo ng malaki-laki. Siguro na sa 3 kilo, 4 to. Yan, para ni Master Samboy, mga kawander. Dito sa ilog namin, karaniwan na nakakahuli ng ganito kasi yung ilog namin dito, masagana sa ganito kasi yung ilog namin, hindi kinukuryente, hindi nilalason. Patapos panghuli, oras na para iluto ito. Ang ibibida raw ni Ronald, igat na inadobo sa gata. Bago isalang sa kawali, babanlian muna ang igat para mawala ang lagkit at lansa. Ang mga rekado nito gaya lang din ng tradisyonal na sangkap ng isda na inadobo sa gata. Pero ang bida, syempre, ang higanting igat. Sa isang kawali, isa lang ang bawang, sibuyas at luyang dilaw. Kapag lumitaw na ang aroma, saka ilatag ang isdang igat. Patapain po natin yung ulo para sumiksik yung ano. Lasa. Ang ganda ng laman ng igat. Oh, yung alam mong mataba na. Takpan at pakuluan sa loob ng 20 minuto. Payo ni Ronald, bagyang tubig ang ilagay dahil kusa nang nagtutubig ang igat. Matubig siya kanina kasi nung hindi naman masyadong marami yung lagay na tubig ni Ronald. Parang tapos biglang umiimpis yung laman ng isda, ng igat. So, Sumisiksik. oo, parang yung igat, matubig. Matubig. So habang niluluto mo siya, lumalabas yung tubig. Saka lumiliit yung laman. Kaya medyo maliit-liit na yung laman. Di ba? Tama ba ang aking observation? Tama po. Mga ka-wonder, mas malansa raw ang giant igat kaya kinakailangan itong pakuluan ng 1 oras bago ibuhos ang gata. Pakuluang muli ang igat sa gata at kapag malambot na, ang bango! Hindi na makahintay si Samboy na matikman ang ginataang igat. Ready to serve na ang igat na inadobo sa gata. Yan! Sarap! Ang lasa po nito ay parang tawag doon, parang normal lang din na isda. Kaso lang mas malinamnam siya. Tapos yung taba niya, Mataba, di ba?
Yung taba niya po parang parang taba ng baka. Bitin nga raw ang kainan kapag walang merienda. Mga ka-wonder, pamilyar ba kayo sa meriendang ito? Nakuha ko na rin. Dapat pala sumasayaw muna ako. Kung merienda naman ang usapan, hindi magpapahuli dyan ang probinsya ng Apayao o binansagang Cordilleras Last Nature Frontier. Yung bet kayo, pinapyang apayaw. Huwag ilimin apayaw! Tara, sa apayaw! Para matikman ang iba't ibang pamanang merienda noon na inihahanda pa rin ngayon, sasamahan tayo ng sparkle artist na kwelang-kwela na si Ashley Rivera. Hello mga ka-wonder! This is Ashley Rivera, also known as Petra Mahalimuyak. Pupunta ba kayo sa bukid, sa beach? Kung saan man yan, I'm sure excited kayo. Pero mas ako excited sa mga food trip. Ay, nako! Gusto ko yung mga ganyan. Kaya magpo-food trip tayo. Samahan niyo ako mga ka-wonder. Nang makarating si Ashley, agad siyang sinalubong ng mga kapatid nating isneg. Akala ko mag-hug kami. Ang mga isneg ang isa sa mga tribong kauna-unahang nanirahan sa probinsya ng Apayao. Sagana sila sa iba't ibang selebrasyon at paniniwala. Isa na nga rito ang patung. Tulong-tulong ang mga isneg sa pagluluto at paghahanda para sa selebrasyon. Mayroong espesyal na kakaibang merienda na pampalakas ng katawan ng magsasaka lalo kapag anihan. Ang tawag nila rito, inandila, dahil ang itsura daw nito kahugis daw ng dila. At syempre pa si Ashley, di magpapahuli. Huwag mo na rin palampasin na masubukan ding lutuin at tikman yan. Pero bago ang sarap, kailangan mo ng paghirapan ang isa sa pangunahing sangkap. Kaya naman ang challenge sa iyo, Ashley, susubukan mong magbayo ng mga palay para sa malagkit na gagamitin sa inandila. Wait, paano po ba yung timing? Basta dire-diretso ka lang. Oh. Go, Ashley! Caring-carry mo yan. Nakuha ko na rin. Dapat pala sumasayaw muna ako. Yes! See? Tama na! Girl power! Sige, tapon natin lahat. Workout ko na to. Sabi nga sa quote, no pain, no gain. Ayan na, Este, nakita ko na, malapit no na. gain. Macho na ako. Kaya pa. Yun. Ayun na nga. Parang, saw-saw ng buo. Susunod! Ayun. O, sabay tayo, kuya. Lagay mo rin yung sa'yo. Yay! Ito na siya. Cheers! Para lutuin naman ang inandila, nakilala namin ang ka-wonder natin na si Kelly. Siya ay isang nurse supervisor na ibinibida sa social media ang yaman ng kultura ng kanilang probinsya. Nag-post po ako ng isa sa mga pagkain namin dito sa Apayao na yung sinurusur. Nag-trending po siya, doon na po nag-start. Kaya tinuloy-tuloy ko na din po na i-upload yung mga pagkain at yung mga daily activities po ng tao dito sa baryo. Dagdag pa ni Kelly, bata pa lang siya. Nakikita niya na ang mga pagkaing inihahanda ng kanyang mga magulang na kisneg. Hanggang sa naengganyo na rin siyang ibahagi ito online dahil na rin susuporta ng mga nakatatanda sa kanilang lugar. At dahil goal ni Kelly ang i-share ang kultura ng mga taga-Apayao, kaya heto't magluluto sila ni Ashley. Kapag ready na ang pinulbos na malagkit, magkasamang ihahalo rito ang tubig at asin hanggang sa makagawa ng dough. Ipapahid sa dahon ng saging ang langis o mantika mula sa nyog at ilagay ang mixture sa kaitupi.
gaano katagal para maluto siya? Pag nilagay na po natin sa kaldero, lagyan po natin food. Mostly po, mga 20 to 30 minutes. Matapos umalsa sa pagkakulo, bubuksan ito sa kailalagay ang nag-uumapaw na latik. Yun. Ayun na nga. Parang, sausaw ng buo. Yan. Ayun. Ay, masaya. Ay! Yan Ito po, na. pwede na po yan. Nakakainit. O, sabay tayo, kuya. Lagay mo rin yung sa'yo. Yay! Ito na siya. Cheers! Ang sarap. Mabango. Ang bango nung latik. Tapos sakto yung pagkaalat niya. Alam niyo yung texture niya para siyang para siyang tikoy na sapin-sapin. Tapos may latik. Ano? Sarap. I love it. Patok at pinipilahan na pare sa Malabon sa unang higop. Kaya ka raw dalhin sa langit? Mula nung pumatok ang pares, iba't ibang version na nga ang pinapauso ni Juan. Kanya-kanyang pakulo para pilahan. Pero ibahin daw ninyo ang paresang ito sa Malabon dahil ang kanilang pares, kaya ka raw dalhin sa langit? Mga ka-Wonder, meet San Pedro Esteferde ang may pakulo ng pares na ito. Okay, mga customer ko lang din nagpa-uso nun eh. Sabi nga nila, gusto daw nila makita si Dolby, San Pedro, gusto daw nila makita yung Liwanag, gano'n. Gusto daw nila tumatago sa ginto. Sila rin nagpa-uso nun eh, mga customer ko eh. Ang kanilang dinarayo ang pares na may anli taba. Yung iba kasi, ang gusto kasi nila talaga yung anti-taba. Kasi yung sa ibang parasinyada walang taba eh. Kaya yung iba kasi gusto nila yung yung humingiwi, ganyan, matagos. Ang taba na kanyang inilalagay sa pares, taba ng baka. At ang kanilang bestseller, ang lechon pares sa halagang 75 pesos. Ito po yung pares lechon. Tapos lagyan po natin ng taba. Ganun po kabilis ang pag-prepare namin sa pares. Ang beef pares na nagkakahalaga ng 75 pesos. Ito po yung pares beef. At ang liwanag pares na kaya raw dalhin sa langit. Ang laman po na ito, lechon, bulaklak, saka beef po. Lahat ng yan inclusive of anli taba lang naman. Masarap naman po, kaso yung ito pong mga palitsyon, feel ko mamamanhid po yung mukha ko, kalahati ng mukha ko. Kumusta po yung taba? Masarap. Namamanhid na nga po yung 1/4 eh. Hindi ko naman po kayong bunga nga ko. Pamagulit lang kayo. Dahil sa kakaibang pakulo na ito, ang parisan ni Ferdy binabalik-balikan. Gaya na lang ni John Juville na kahit nga raw hina-high blood na kung minsan, G na G pa rin daw sa pagkain ng pares na may taba. Siguro last year ata, pumunta ako doon, sinubukan ko. Nang nasubukan ko siya, solid talaga, masarap. Si John Juville, nakaka-4 hanggang 5 refill lang naman ang taba tuwing kumakain dito. Pangatlong balik ko na ng taba actually. So napakasarap talaga guys. Sa pagkain po ng taba, hindi naman po ako natatakot. Meron naman po tayong gamot sa high blood eh. Pero mga ka-wonder, gaano man ka-tempting tingnan, ayon sa eksperto, hinay-hinay lang sa pagkain ng taba. Mga ka-wonder, 3 days na lang, Pasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat. Kung may mga topic po kayo mga ka-wonder na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwonderutv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Merry Christmas, mga ka-Wonder! Siyempre pa, i-follow niyo rin po ang aming social media accounts na iWonder. Ito po ulit si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!